Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang gabi ng Biyernes ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. At happy vesper naman po sa lahat naman ng ating mga kapatiran. Welcome po sa isa na namang live ng Reasons of Faith. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating paksang pag-uusapan ngayon, fruits and vegetables poison. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan. Yan po yung ating paksang lilimiin at ihimay-himayin. Tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Aming dakila at banal na Diyos, ng tahanan ay nasa mga langit, lubos po ang aming kagalakan na sa pagkakataong ito ay inyong ipinagkaloob na kami po ay makapagtanghal ng pagpapahayag ng mga propesiya sa huling araw, ang mga current events na nagaganap. Tulungan kami na ang banal na Espiritu ay amin pong makasama at magbigay ng karunungan upang ito'y magdala ng inspirasyon sa bawat isang nag-aaral ng inyong mga salita na patuloy na hangarin at mapabilis ang inyong pagdating. Magkaroon po kami ng pananabik sa inyong nalalapit ng pagdating sapagkat ang katuparan ng inyong mga salita ay aming nakikita sa mga huling araw na ito, O Diyos. At ang pananabik na ito ay patuloy na pagtibayin at ang katalinuhan ang ipagkaloob sa amin upang mabuhay kami bilang liwanag sa aming kapwa-tao at ang bawat isa ay mabiyayaan sa pamamagitan po ng inyong mga lingkod. Kami po'y patawarin din sa anumang kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Ito nga pong fruits and vegetables poison. So pinaigsin na lang natin dyan, fruits and veggies poison. Okay? So anong kinalaman ito sa mga pangyayari sa huling araw? O ito, ituloy na ho natin. Itong mahalagang pag-aaral na ito na nakabatay ang prinsipyo dito po sa aklat ni Daniel. Ang kapitulo po ay 1 mula sa talatang 5, babasahin ko po. The king appointed for them a daily ration from the king's choice food and from the wine which he drank. So sa mga kaibigan natin na marahil ay hindi alam itong sinasabi ritong pangyayari, ito po ay kapanahunan na ang Huda ay dinalambihag ng Babylonia, ang pinakamakapangyarihang kingdom during 6th century BC. At kasama nga po rito yung mga kabataan sila Daniel, Hananiah, Azarias, no? Si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ananias, Misael at Azarias. So, Ananias, Misael at Azarias. Sila'y bihag sa Babylonia at natipuhan o nagustuhan sila ng hari na si Nabucodonosor, kaya pag-aaralin sila na sa University ng Babylonia sa loob ng 3 taon. Tuturuan sila ng education ng Babylon. Kaya meron silang supply ng pagkain at inumin mula sa hari. At ito nga po ang binabanggit dito, meron pong nakalaan na pagkain para sa kanila. Ito'y popular na pagkain ng buong kaharian ng Babylonia at popular na inumin. Pinili ng hari para sa lahat ng pinili niyang pag-aralin at gamitin sa kanyang kaharian at kasama nga po doon yung 4 na kabataang Hebreo. So kumbaga imagine ninyo sa ating kapanahunan ngayon, lahat ng mga iniisip ng mga tao na popular na pagkain at inumin. Ganon din po by principle, ang alam na popular na pagkain at inumin ng mga tao during the
Babylonian Empire na ipapakain sa mga napili ng hari na pag-aralin niya at maging malusog sa kaharian ng Babylonia. So ngayon kung sa isang payak na pag-iisip ng sino man tao, maging sa mananampalataya, advantage para dito sa mga kabataang napili na ito, kasama na nga nitong 4 na nabanggit na pangalan mula sa Huda, na advantage para sa kanilang pagkain ito dahil nandoon yung mga pagkain yan ay ayon din sa mga dietitian, yung mga nag-iisip na nagbibigay ng mabuting kalusugan sa kanilang mga mamamayan noon. So advantage para sa payak o common na pag-iisip ng mga tao noon na ang pagkaing inaalok ng hari ay magbibigay sa kanila ng kalusugan, maging yung iinumin nila mula sa mga dietitian ng hari. So yung mga prinsipyong binabanggit natin, itutulad din natin sa ating kapanahunan na merong mga dietitian na mga kinikilalang marurunong pagdating sa kalusugan, kinikilalang marurunong ng buong mundo, kinikilalang mga authority ng buong mundo ang magsasabi kung ano yung pagkain na magbibigay ng kalusugan sa mga tao sa huling araw na ito. Napansin niyo po yung punto. Same principle. Pero ang titingnan natin ditong mga katotohanang nais ng Panginoong Diyos na maintindihan natin ay katulad din ng prinsipyong naintindihan noon nila Daniel at ng 3 niyang kaibigan. At sabi sa pagpapatuloy sa verse 8, "But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank." Ayon ho rito, ay si Daniel ay ipinasyanan niya sa kanyang puso na huwag magpakapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na inumin. So ang ginamit na salita sa wikang Pilipino ay hindi siya magpakapahamak. No? Hindi siya magpakapahamak. Yun na yung ipinasya ni Daniel sa kanyang puso. Tandaan ninyo, kabataan itong si Daniel. Ngunit ang nakikita natin sa background nito, naturuan siyang mabuti ng salita ng Diyos kung ano lamang yung mga bagay na magdudulot sa kanya ng kalusugan sa pipiliin niyang pagkain o inumin. At yan din po ang sinabi ng apostol na si Pablo doon sa unang Korinto 10:31 na anuman ang ating kinakain, iniinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So prinsipyo ito na merong mga pagkain na itinuro ang Diyos, no, sa kanyang mga lingkod mula pa ng una sa matandang Israel hanggang sa huling araw na ito bago dumating ang ating Panginoon. So dito, bagamat sa popular na isipan o mindset, konsepto ng mga tao, especially sa kapanahonan ni Daniel, na yung pagkain at inumin na pinili ng hari para kanilang tangkilikin ay mabuting pagkain at inumin. Dahil yun ay piniling pagkain at inumin ng mga eksperto during that time na sa tingin nila magbibigay ng kalusugan sa sino mang tatangkilik sa pagkain at inumin ng hari. So yun yung ating binibigyan ng comparison. Sa huling mga araw na ito, bago dumating ang ating Panginoong Hesus, sa isipan o payak na isipan, common na pag-iisip ng maraming tao, meron talagang otoridad na nakakaalam kung ano yung pagkain na makapagpalusog at inuming makakapagpalusog sa'yo. Pero ang reverse ay kung ano yung tinuro ng Diyos na hindi popular, hindi common, ay nababaliwala ng mga tao. Ngunit si Daniel, nung kapanahunang yon, alam niya kung ano lamang ang makapagpalusog sa kanya, at yun ay batay sa salita ng Diyos, at yun yung kanyang pinagpasyahan sa kanyang puso, sa kabila na siya ay kabataan pa. Naintindihan na niyang mabuti yung sitwasyon at kung ano yung dapat niyang tangkilikin. At napansin niyo yung pananalitang ginamit, hindi siya magpapakapahamak. He will not defile himself. So kung yung mga payak o common na thinking ng mga tao o popular thinking ng mga tao ang ating susundan
si Daniel ay medyo may problema sa kanyang isip. Papaano niya nasabi na mapapahamak siya kung tatangkilikin niya yung mga popular na pagkain at inumin ng hari? Di po ba? Paano niya nasabing magpapahamak sa kanya yun? Okay? Ngayon, ang sabi ni Daniel, therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. So nakaiusap siya doon sa eunuch, yung inatasan ng hari, na para magsabi kay Daniel ng kanilang mga dapat gawin, kainin o inumin, nag-request siya. Sa kasaysayan na ating nabasa sa buong aklat ng Daniel, Kapitulo 1, na gulay lang at tubig yung kanilang kakainin at iinumin. So yun, nag-request siya dahil ayaw niyang mapahamak doon sa pagkain ng hari. Ayan. Kaya nag-request siya. At ngayon, eto, ipapakita ko sa inyo na sa huling araw na ito, no, bagamat sinasabi sa Biblia na nung kapanahunan nga nitong ating pinag-uusapan na ito, ay ang popular na pagkain at inumin ay yung inatas ng hari. Pero si Daniel, gulay at tubig ang pinaka magbibigay sa kanila ng kalusugan at hindi magpapahamak. Ngayon, sa ating kapanahunan, mga prutas at gulay na kakainin, ngunit sa mga nag-iisip doon sa sinabi ng Panginoon, sa principle ng unang Korinto 10:31, na anuman inyong kainin o inumin o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bakit? Pakinggan po ninyo ang ginagawa na ngayon at gustong ipatangkilik sa publiko. Pakinggan po ninyo ito. Well, it's something a lot of us have never thought about. Vaccines in the fruits and vegetables you get at the store. Narinig nyo yan? Vaccines ay ilalagay saan? Sa prutas at mga gulay. Sa hindi pa marahil nakarinig ng nangyayaring ito sa kasalukuyan at ginagawa ngayon, ulitin natin para sa inyong pandinig. Something a lot of us have never thought about. Vaccines in the fruits and vegetables you get at the store. Some lawmakers Vaccines at vegetables. Ilalagay yung vaccine saan? Sa prutas at sa mga gulay. say could be a reality soon and they're looking to create some Could be a reality soon. Dahil ito po, iprinopose sa isang state ng Amerika sa Tennessee. Iprinopose ng kanilang Congress. Eto, pakinggan natin. new rules to keep Tennesseans safe. Tony Sloan's live from the state capitol to tell us more about this legislation. Good morning. Hey, good morning, Ben. Well, we want to make it clear that there are no vaccines in your lettuce or tomatoes when you go grocery shopping right now. Wala pa sa ngayon yan, pero But lawmakers say it may be a question of when, if not if. hindi na ito question ng alin kung if, kundi kailan mangyayari ito. Ito ho. Now, Representative Scott Sapicki says researchers in California have perfected putting vaccines into certain foods. Yung research center sa California, ginagawa na nila itong usapin na ito na maglalagay ng vaccines doon sa mga prutas at gulay. So he's crafted a bill to make sure that you know whether you're picking up a tomato with a vaccine in it or not. Maging mga tomatoes or kamatis. Pwede. As an example. Now, basically, he says that this is a consumer protection bill that will make sure you know what you're buying. He says before this comes to Tennessee, there needs to be safety measures in place to protect you when you shop for yourself and your family. Yung ibibigay na lang, protection daw para doon sa bibili, para malaman kung yung binibili mo ba ay ang nakalagay doon, vaccines para sa ganitong purpose o vaccines para sa ibang purpose. So lalagyan naman daw ng alin ng regulations yan para hindi lahat ay pare-pareho yung bibilhin na may kinalaman doon sa vaccine na kailangan mo na nandoon sa mga prutas at gulay. If you're going in to buy tomatoes,
Siyan po si Representative Scott Sepeke. Siya po yung nagpo-propose niyan dito po sa Tennessee. At ito pong hearing na ito ay bahagi ng Health Committee. And there's a polio vaccine in there that you are aware of. Meron ding polio vaccine na nandyan. What you're buying has a polio vaccine. Di dapat alam mo kung ano yung binibili mo, kung ito ay para sa polio vaccine o hindi. The problem you have is if it's not treated as a pharmaceutical, being the size and difference between you and me, how many tomatoes do I have to eat to get the proper dosage versus how many tomatoes that you have to eat? And if you eat too many, do you get a overdose? Yan, di ba? Pinag-uusapan nila dyan yung amount ng kakainin mo. Kung halimbawang mamaya masobrahan ka o pagkulangin, hindi maging effective sa yung vaccine para dun sa particular na prutas na kakainin mo o gulay. Tandaan niyo itong pinag-uusapan, ito lang po itong mismong taon, ito yung hearing na ito, February 21, 2024. Bago-bago yan. Naalala nyo, sa mga sumusunod ng ating series, nakakasubaybay, maintindihan po ninyo yung pinapaksa natin dahil doon sa mga sinasabi ng mga elite, lalo na sa World Economic Forum, ay magkakaroon na ng pagbabago o great reset ng ating mga supply. Lalo na sa pagdating sa food supplies. Magkakaroon ng great reset. At ipapaalala ko sa inyo mamaya, yung atake din ni John Kerry na United States Ambassador pagdating po doon sa climate change. Siya po yung kasalukuyang ambassador sa climate change ng Amerika. Ha? Naalala nyo po yung tinalakay natin ng mga nakaraan? Ito nagte-take effect. No? Ito na, nagsisimula na kung papaano yung gagawin nila. So it's raising a lot of questions. Representative John Ray Clements questioned whether having vaccines in fruits and vegetables is legal in Tennessee. And if not... Kasi may question dyan yung isang mambabatas. Panoorin nyo na lang ng buo sa ibang mga video. Nandyan lang naman. So ako po rito nagpapakita lang ng pinaka-overview at hindi lahat nakadetalye dyan. Pero yung punto dyan ay isinusulong na yan sa Kongreso at ito yung sa pangkabuuan na may kinalaman sa Sustainable Development Goals, no, ng United Nations pagdating ng 2013 na-achieve na nila ito. So kasama po rito yung food supplies. No, magkakasama lahat ito sa pinag-uusapan. At doon sa nabanggit ng reporter na ito, merong isang representative na nagtanong, nag-inquire doon sa sinasabi ni Representative Sepeke patungkol doon sa paglalagay ng vaccine sa mga prutas at gulay. Kino-question niya kung ito ba ay legal. So, hindi ang pinag-uusapan nga doon ay yung legality, kundi yung pangangailangan na dapat itong lagyan para sa ikabubuti ng mamamayan. Yan. For a secular purpose ang pinag-uusapan rito. Kaya nga hindi na ang question dito yung legality, kundi kung ano yung mas madadala na kapakinabangan para sa lahat. Yun yung kanilang sinasabi ho dyan. Okay? Kaya nga ito, tuloy natin ng konti. Is the legislation necessary? Sapicki says having something in place is better than not. The protection... Something in place is better than not. Diba? Yun yung punto eh. Kaya minsan, pinaparaphrase ko na lang yung iba para mas makarelate yung iba nating mga kababayan pagdating doon sa idea at doon sa pangkalahatan na sistema ng Sustainable Development Goals. So kasama na ang prutas at gulay sa lalagyan ng vaccine. Okay? Ituloy natin ha. Passed its latest House committee vote just last week. But of course, we'll let you know what happens. So anyway, dito po sa mga nakasubaybay ngayon, yung audio po ba ay malinaw sa inyo ang dating? Kung medyo mahina po, pwede nyo po akong i-message sa pangkalahatan ha. Kung okay yung video, kasi yung iba sinasabi nga nila, which is totoo naman dahil nagre-review minsan ako ng video na pagdating ko doon sa pagpi-play ko ng video, sobrang lakas. So ngayon, binawasan ko na ng gusto yung audio. So ang tanong ko naman ngayon, kung pantay na ba o okay pa rin kahit binabaan ko. Sige, antayin ko po. O si Brother Clive Aldrin Junsan, okay naman daw. Malinaw. Yan. Brother Robert, Sister Malu Kutsongko, malinaw. Okay, perfect ang audio, sabi ni Brother Aham. Brother Mark Roselo,
loud and clear. So, praise God. Thank you. Thank you sa mga nag-message. Okay na po. At least, maliwanag na yung dating sa akin, ha? Thank you po sa inyong mga message dito, Brother Dennis Mabulak, Brother Aldrin Martin. Dami nyo na. Okay, di ko na babasahin mga pangalan. Salamat na lang sa inyong lahat. Okay, so okay na. Isa pa. Pakinggan nyo po ito. Well, it's something a lot of us have never thought about. Ito. Ay, hindi. Ito, basahin muna natin. Ito, nung February 23. So, ilang araw lang itong lumipas. March 1 pa lang ngayon. At ang February, nagtapos nung 29. Kahapon, 6. So, nasa 7 araw pa lang ngayon nang lumipas. Republican suggests vaccines may be getting injected into lettuce. Yan, mababasa nyo sa Newsweek magazine. So, usapin na ito ngayon, mga kapatid, mga kaibigan. Ito, basahin natin ang nilalaman. Ito, nilakihan ko na po. A Tennessee state lawmaker said during a recent legislative session that various companies and medical entities are capable of injecting vaccines into lettuce, tomatoes, and tobacco. O, kasama na yung tobacco. So, ito ay totoong pangyayari ho ito, ha. Ayan, kaya ko pinapakita sa inyo yung mga pinanggalingang sources at maging yung mga balita. Kahit kayo ngayon, siyempre, napakadaling mag-access sa internet Type nyo lang regarding sa fruits and vegetables vaccine at ilalabas sa inyong harap. Yung iniisip ng iba na fake news, lalabas sa harap nyo po. Marami yan. Mabubulag kayo sa dami. At sinasabi nga rito, doon sa time ng legislative session doon sa Tennessee, iba't ibang kumpanya at mga medical entities merong kakayanan na maglagay ng vaccines doon sa mga gulay. Kagaya ng kamatis, lettuce, kasama na ang tabako. Hindi imposible. May kakayanan sila. Capable. Republican State Representative Scott Cepecki said during a House Health Committee hearing on Wednesday that the public should be worried about vaccines being intentionally put into foods commonly found at grocery stores, much to the chagrin of Democratic Chairman John Ray Clemons. Itong si Clemons yung isa doon sa nag-question ng legality dito sa punto na mag-i-inject ng vaccines sa mga prutas at gulay. So, ang dapat ay maging aware dito ang publiko tungkol sa vaccines na ito na intentionally o sinasadyang ilagay doon sa mga karaniwang matatagpuan sa mga grocery stores. Kasi hindi ito katulad nung totoong bakuna na mataas yung, kumbaga, yung degree ng storage. Sa mga groceries, mga refrigerator lang yan Kayang-kaya na. At mamaya ipapaliwanag din po nila na kayang-kaya, walang problema. Kahit sa refrigerator lang. Kasi usually, yung makikita nyo na sa mga prutas at gulay sa mga grocery stores ay sa refrigerator lang. Cepecki said that the University of California, Riverside has perfected, ito narinig, sinabi rin kanina doon sa video nating napakinggan, perfected vaccinating lettuce. Yan. So, ang research nito ay nagmula doon sa University of California, sa Berkeley, has conducted similar tests on tomatoes and that the R.J. Reynolds Tobacco Company has mimicked that with tobacco products. So, nailagay na rin, kayang gawin sa mga tobacco products. So, ipinapabatid po nila ito sa publiko, ha? Kaya doon sa mag-a-attempt na naman, natanggalin yung video natin, ayon po ito sa kanila, ha? Huwag nyo tayong masyadong tinanggal nyo na nga yung video kung iba Clemons asks Cepecki if it is legal. Yan yung binanggit ko na kanina. To which Cepecki replied, I'm not arguing that point kasi hindi ang pinag-uusapan dito. Kung titingnan natin, we will read between the lines, hindi ang issue rito yung legality. Adding that no current laws exists deeming a head of lettuce at a grocery store includes vaccines. He said such vaccinated plants should be listed as pharmaceutical. So
people can get the proper dosage. So ang sagot nga doon ni si Peke, gaya ng ating narinig doon sa video, ay may kinalaman doon sa list ng mga pharmaceuticals kung yung bibilhin na yon ay dapat makita na tamang gamit at tamang dosage yung bibilhin at tatangkilikin ng tao na gulay na mayroong vaccine. Okay? So, yun nga, yan ang mga punto na binabanggit dyan. Kaya maliwanag na sa sinasabi dito, sa mga balitang ito, makikita natin na itong mga gulay, itong mga prutas ay kinakailangan nating, kumbaga, itong mga nangyayari sa bagay na yan ay unawain po nating mabuti. No? Regarding dyan sa sinasabi nila, patungkol sa ilalagay na vaccines. Isipin nyo, no? Hindi lahat ay tumanggap ng vaccination, lalo na nung panahon ng COVID-19. So, pwede pala na kahit hindi ka tumanggap nun at mahilig kang bumili ng mga prutas at gulay, lalo na pag ginawa na ito, no, yung lubusang pagpuproduce nito sa buong mundo. Kasi sa ngayon, pinapaalam pa lang nila sa publiko yung gagawin nila. So meaning, yung mga taong mahilig na bumili ng prutas at gulay sa mga grocery stores, kung hindi ka man vaccinated, ay malalagay pa rin pala sa iyong sistema ng pangangatawan yung may kinalaman doon sa substance ng bakuna. Dahil tinatangkilik mo o tatangkilikin mo yung mga prutas at gulay na merong naka-inject na vaccines. Eto, may paparinig ulit tayong video. Pakinggan nyo po ang sinasabi po rito. Researchers have just launched a late-stage clinical trial on a whole new kind of COVID-19 vaccine, one that's grown in plants. They're looking for volunteers in... Kaya nga sinasabing plant-based COVID vaccine. Ito yung ipinaalam na ngayon sa publiko dahil papunta na ho yung sistemang ito doon sa lubusan na pagpapatupad nito pong paglalagay ng mga vaccine doon sa mga tanim, plant-based. Tuloy natin. San Diego. We're going in depth on what you might call the world's first vegan vaccine. Yan. The world's first vegan vaccine. So, isipin mo ikaw maingat, no, sa katawan mo. Kaya nagbibigan na rin talaga yung marami, Adventist man o hindi, para maingatan nila yung katawan nila doon sa mga masasamang dulot ng kinakain nila o iniinom. At yung iba nga ayaw magpabakuna dahil sa pagkaunawa na hindi magdudulot ng mabuti sa kanilang katawan yung bakunang yon. Pero dahil gulay na rin na tinatangkilik mo, ay lalagyan rin nila ng mga substance noong ayaw mo. Di ba? Medicago's manufacturing facility looks like a nursery, but inside these plants, they're growing a new kind of vaccine, one that's now... Inside these plants, they are growing. Ha? They're growing, alin? Yung substance ng vaccine. Ulitin natin. Like a nursery, but inside these plants, they're growing a new kind of vaccine, one that's now being tested in volunteers around the U.S., including in San Diego. Di ba? Around the US, including San Diego. So meron silang ini-inject doon sa halaman at doon nga, sabi nga doon sa balita na nanggaling sa kanila, they're growing yung katulad din ng isang tungkol doon sa vaccine, sa element ng vaccine. At ito paliwanag ng mga experts. Grow this material very fast. Dr. Dennis Tarakjian is leading the local arm of the trial at the Medical Center for Clinical Research. It's a 2-shot administration 21 days apart. He says this vaccine doesn't need to be frozen like the ones from Pfizer and Moderna, so it's easier to transport and store. It's refrigerated at the same temperatures as the shot from Johnson & Johnson. But Di ba? Yun yung binanggit natin kanina na hindi ito katulad nung mga talagang vaccine na talagang matindi yung storage na paglalagyan. Pero dito kahit refrigerated lang ito, kasi nga i-inject nga sa mga gulay at prutas eh. So simple refrigerator lang yung gagamitin dito na nandoon na rin yung element ng
vaccine na yon. It uses entirely different technology. The vaccines from Pfizer and Moderna contain little bubbles of genetic instructions that prompt your cells to make a fragment of the virus. Instead of a fragment, Medicago uses plants to grow particles that look like the entire Ayan no, yung ginogrow nila ay yung look like particle na tinatawag nilang VLP. No, ginogrow nila doon sa halaman. Pinapalaki, no? coronavirus. Just check it out under a microscope. The whole point is that it looks like a virus to your immune system so that you develop a really nice, robust response against it. But it is not a virus. So in and of itself, it cannot. Yun, hindi daw virus yon yung binubuhay na yun doon sa halaman, yung ini-inject nila doon, kundi yun lang yung kamukha lang nung virus. Ayan sa kanang screen ninyo, yan yung sinasabi nilang virus. Pero dito sa VLP, no, yan yung sinasabi nilang pinatubo doon sa halaman na magdadala daw ng mabuting kalusugan sa immune system ng tao na tatangkilik dyan. Yan. Yan yung sinasabi nila sa layman term. Cause disease. The technology is called a virus-like particle. Yun, yung virus-like particle na VLP. No? Virus-like, katulad lang ng virus. Yun yung nilalagay doon, pinapatubo sa halaman. No? Para magbigay daw ng safety sa mga kalusugan ng mga taong tatangkilik dyan. So, sinong nagsabi? Mga expert. Sinasabi nila, pag kinain mo yung gulay at prutas na merong VLP, virus-like particle, magdudulot yan ng mabuti sa immunity ng tao. Yan ang sinasabi ng mga matatalinong tao ngayon na mga expert kung ituring sa mundo. Yan. So, kaya nga pag kumontra ka dyan, ang labas mo ay misinformation, disinformation, at polarization. Tandaan nyo na yung tatlong terminology na yan, ang isa sa agenda ng World Economic Forum ngayong taong 2024. Alisin yung mga nagdadala ng misinformation, disinformation, at polarization. Again, yung sinasabing polarization, sharp contrast doon sa idea na sinasabi nila na itong VLP magdadala ng mabuti para sa immune system ng tao. Yun yung itinatanim sa o pinapatubo sa halaman at gulay, ini-inject. So pag nilabanan mo yon, ikaw ngayon ang nagpopolarize, ikaw ang may misinformation, ikaw ay disinformation. Yan yon. Kaya wag mong lalabanan itong sinasabi nila. No? Okay, tuloy lang muna natin. The FDA approved the first vaccines using the platform in the 1980s for hepatitis B. But Yung platform na ito, sistemang ito, ginamit na noon nung mga panahong binanggit dyan sa balita, lalo na doon sa panahon ng HEPA. Okay? Yung platform na ginagawa nila ngayon. big breakthrough happened in the late 2000s when regulators licensed 2 vaccines for human papillomavirus, or HPV, says Dr. Peter Chin-Hong of UC San Francisco. In the HPV world, it's done wonders. It's gone gangbusters, more than 90% efficacy in HPV. So they Diba? Sabi nga, more than 90% efficacy. Aba, ang taas nun. Na epektibo yon at mabuti ang may dudulot sa kalusugan mo. hoping that it will do the same in COVID. Medicago says its COVID vaccine could become the first of its kind grown in plants. Past virus-like particle vaccines were grown in bacteria or yeast. A small phase 1 study found this COVID vaccine produced 10 times as many antibodies compared to people infected with the real coronavirus. Ayan. So, narinig nyo yung punto doon, 10 times greater syempre yung gusto nilang iparating na magdudulot ng kaayusan sa'yo pag tinangkilik mo ito. Okay, tamo sila na ngayon ang nagsasabi noon na yun na nga, pinopromote ito na mas talagang mabuti ito sa kalusugan ng tao. No? Magiging mabuti ito 10 times. Naalala nyo nung panahon ni Daniel din? Diba, ang popular na thinking ng mga tao noon sa diet ay yung pagkain at inumin ng hari.
Pero sino ang humingi ng request na gulay lang kami at tubig? Di si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. At sinabi nga ni Daniel, subukin nyo kami sa loob ng ilang araw? 10 araw. Na kung sino yung mas malusog at sino mas matalino. So sino ang gumamit sa Biblia ng 10 times greater? O by principle, subukin nyo kami sa loob ng 10 araw. Di ba yung mga lingkod ng Diyos? Pero ngayon sa huling araw na ito, sila ang nagsasabi na pag tinangkilik mo yung kanilang magandang imbensyon, magiging mabuti ang kalusugan mo, 10 times greater. So sila na ngayon ang masigit na mas mabuti. So dapat sumunod ka at maniwala sa sinasabi nila, huwag kang tututol kasi nagpopolarize ka lang. Okay? Tuloy natin. Virus. The challenge now will be enrolling enough volunteers for a 30,000 person trial. Anyone 16 and up can now book a vaccination appointment in California. Yun. So, yung mga age bracket, 16, pwede na yan. Para turo ka nitong na ginagawa nila sa kanilang laboratory. Pwede na. Just because we have something today doesn't necessarily mean we can't find something better tomorrow. Dr. Tarakjian says we need as many vaccine options as possible to fight off variants. It's an opportunity for you to be a part of a cutting-edge technology and So, yun, opportunity daw para sa mga tao dito sa cutting-edge technology and opportunity na ito. So, meaning, i-grab na yung pagkakataon para mas mapabuti ka dito sa mga magagandang natuklasan ng laboratory science. Yan. I-grab na daw. Kumbaga, yan ang paraphrase natin. I-grab na ang pagkakataong ito. be the solution to a problem that is devastating this whole world. Maging solusyon ka daw sa suliranin ngayon na bumawasak sa mundo. So, huwag kang kumontra. Kumbaga, maging ikaw ay makatulong para dito. So, umayon ka lang dapat sa sinasabing ito. Okay? Nasundan nyo yun mga kapatid at mga kaibigan. So for this phase 3 study, researchers are looking for adults 18 and older who have not gotten a COVID-19 vaccine and who have not gotten COVID itself. Medicago has teamed up with GlaxoSmithKline on this, and they're hoping to complete this trial and submit the results to regulators later this year. So, yun. So, maasa sila na makumpleto yung trial nila sa bagay na ito, itong plant-based COVID vaccine. Kaya yung mga ready na, lalo na binanggit niya sa dulo, yung age 18 and above, na hindi pa napagbakuna. So, ito na ang pagkakataon ninyo. Plant-based naman yan. So, kung mga vegan kayo, vegetarian kayo, na hindi kayo tumanggap ng bakuna, nandyan yung availability at makatulong pa kayo sa mamamayan. Kita nyo? Ganda, di ba? Okay. So, ituloy natin. Sabi rito sa selected messages, Book 2, page 291, ito yung mga principle na babasahin natin. There are herbs that are harmless, the use of which will tide over many apparently serious difficulties. But if all would seek to become intelligent in regard to their bodily necessities, sickness would be rare instead of common. Meron daw mga halaman, sabi ng propetisa ng Diyos, na harmless at yung paggamit nito ay kumbaga makakabawas doon sa mga mahihirap na sitwasyon, sa mga sakit. Pero kung ang sino man o lahat ay mag-isip na gustuhing maging matalino patungkol doon sa mga pangangailangan ng ating katawan, yung sakit ay magiging bihira kaysa sa maging pangkaraniwan. Di ba sa panahon natin, obviously, pangkaraniwan talaga yung sakit. Pero kung hangarin lang daw natin yung maging matalino sa mga kapamaraanan, paano yung pwedeng gamitin sa ating pangangatawan, yung sakit ay magiging bihira yan. Magiging bihira yan. An ounce of prevention is worth a pound of cure. O di ba? An ounce of prevention. Kumbaga, yan yung kumakatawan doon sa maging maingat ka. Sa mga bagay na kinakain mo, iniinom mo,
Gawin natin yung New Start, di ba? Yan yung napakagandang light na binigay ng Diyos sa Seventh-day Adventist visible remnant eh. Di ba? Yung New Start. Nutrition, exercise, water, sunlight, temperance, air, rest, and trust in God. Hindi trust in human. Magiging bihira sana yung sakit sa bawat sambahayan o sa mga tao. Yung maging maingat ka sa kinakain mo, tinatangkilik mo, yung mga pinapasok mo sa katawan, mas higit na mabuti yan kaysa doon sa laksa-laksang gamot na inumin mo. Di ba? Kaya dapat ang sakit, iniingatan. Ang Diyos nagbigay sa atin, ayon din sa mga doktor na naniniwala sa salita ng Diyos. Ha? Yung mga doktor na tapat sa salita ng Diyos, sinasabi nila na meron tayong immune system, palakasin lang natin. Hindi natin kailangan yung mga strange elements na ipapasok mo sa katawan mo kung meron ka namang ginagawang palakasin ang iyong pangangatawan. At lalo na, pag ini-exercise natin yung New Start, bihira ka talagang dapuan ng sakit. Marami ng mga patutoong nagsasabi ng ganyan. Isa na po ang inyong lingkod doon. Dito sa punto na an ounce of prevention is worth a pound of cure. Mas mabuti yung iniingatan mo yung sarili mo. Ginagamit mo yung tamang prinsipyo ng Biblia. Mas higit yan kaysa tambakan ka ng gamot. Ano ngayon? Tambakan ka ng gamot. Kaya mong bumili ng mga gamot pero ikaw, sakitin pa rin. Di ba? Kaya noon pa man tinuro na ng Diyos sa bayan niya yung liwanag patungkol doon sa hygiene. Kaso, binabaliwala yung liwanag na yun ng Diyos. Balikan natin yung sinabi sa Daniel 1:15. At ito na, binanggit ko na kanina, sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga muka at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat ng binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. See? Meron kasing mga panuntunan ng Diyos pagdating sa kalusugan. At gusto niya tangkilikin ang kanyang mga nagsasabing mananampalataya niya. Yung liwanag na bigay ng Diyos na yon at higit kang mangingibabaw kaysa doon sa mga taong ang kanilang sinusunod ay yung patakaran ng tao, lalo na kung sa usapin ay kalusugan. Sa Diyos, meron siyang binibigay na liwanag at katotohanan sa bagay na yan at binigyan niya ng blessing itong si Daniel at ang kanyang 3 mga kaibigan sa pagsunod nila doon sa pagkaing magbibigay ng tamang kalusugan sa katawan mo at sa inuming magbibigay ng tamang kalusugan. Napansin niyo yan? 10 times greater. Iba yung pagpapaliwanag doon kanina regarding sa mga expert ng tao sa mundo. So dito nagpapakita tayo ng comparison ha. So siyempre nasa atin ang pagpili. Ano yung susunding landas natin? Liwanag ng salita ng Diyos. Wala po yung tinatawag na compromise Okay? But the fact that a movement to establish error is connected with a work which is in itself good is not an argument in favor of the error. We may disguise poison by mingling it with wholesome food, but we do not change its nature. Ito na. Yung title natin patungkol sa fruits and vegetables, poison. Ito yung principle na sinasabi sa Great Controversy. Ito yung samahan para itatag ang kamalian ay konektado doon sa gawain which is in itself mabuti, konektado sa gawain na mabuti naman by principle. Is not an argument in favor of the error. Ang punto rito, nagpapanggap yung lason. Inihahalo yung lason doon sa talagang wholesome food. Yun sa talagang kinakain. Yung malulusog na pagkain. Haluan yan mo man yan ng lason. Pero mabuting pagkain yan, hindi mababago yung katotohanan na makakasira pa rin sa'yo sa katawan mo yan dahil lason nga yan na isinama doon sa pagkain mo.
Ang punto nga rito, merong samahan sa mundo na ginagamit ng kaaway, itinatatag yung kamalian, tapos yung movement na yon, kinokonekta nila sa gawaing mabuti. Concern for the environment, concern for the poor, yung mga walang trabaho by the year 2030, they will be happy. But you will own nothing para sa kapakanan ng higit na nakararami. So yung kanilang gawain in itself mabuti, pero merong lason. Ano yung lason? Doon sa na-example natin. Ang lason doon na nakawin mo yung pribadong pag-aari ng mga tao. Di ba sa Biblia, ang utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. So yung socialist movement na yan, dahil sa idea by the year 2030, you will own nothing and you will be happy, that is the point of rerum novarum ng first beast of Revelation 13. Naaalisin yung karapatan ng pag-aari mo para sa ikabubuti ng pangkalahatan. So yung gawain nila ay concern sa pangkalahatan. Pero merong lason, nanakawan ka. Napansin nyo yung idea ng socialism? Yun yung puntong sinasabi rito. Kaya maging sa pagkain literal na mabuting pagkain na kakainin natin, lalagyan mo yan ng mga elemento na hiwalay sa nature o kalikasan ng pagkain na yun, lason pa rin yun. Nasundan nyo po yung punto. Kahit sabihin gulay yan, kung lalagyan mo ng ibang element, hindi makakabuti sa kalusugan mo yan. Kapatid man o kaibigang nakikinig, paganahin natin yung God-given wisdom na huwag tayong basta-basta magpapaniwala. Titingnan natin yung nature. Titingnan natin na magbagamat mabuti yung, sabihin na natin, for the sake of discussion, mabuti yung gusto nila para sa kapakanan ng marami, ngunit pag hinaluan mo yan ng lason kahit konti, hindi pa rin natin mababago yung kalikasan na yung hinalo na yun, lason pa rin yun. Naintindihan nyo ba mga kapatid, mga kaibigan? So ito ba'y principle ang ginagamit po ng kaaway? Ang iniharap niya sa ibabaw ay yung mabuting layunin. Pero merong lason na tinatago doon. Kaya huwag tayong basta magpapaniwala doon sa mga bagay na sa ibabaw lang natin nakikita. On the contrary, it is rendered more dangerous as it is more likely to be taken unawares. It is one of Satan's devices to combine with falsehood just enough truth to give it plausibility. Ito na yung contrary o laban doon. Mas mapanganib doon sa mga hindi nakakaalam. Yung ginagawa na ito ng kaaway. Isa po ito sa mga kasangkapan na ginagamit ni Satanas, itong prinsipyong ito, na pagsasamahin niya yung kasinungalingan, no? Para sa iniisip niyang mabigyan ng katotohanan yung kasinungalingan na ito, maipapakita sa tao na ito'y tama. Pero hinaluan mo ng lason eh. Kaya mas higit na mapanganib yon sa mga lalo sa mga taong walang alam. Di ba? The leaders of the Sunday movement may advocate reforms which the people need, principles which are in harmony with the Bible, yet while there is with this a requirement which is contrary to God's law, His servants cannot unite with them. Ito na. Di ba? Ito yung madalas nating banggitin doon sa mga series na atin pong tinatalakay. Ito pong may kinalaman sa movement patungo sa Mark of the Beast. Ang advocacy nila o dinadalang gampanin na isinusulong na kinakailangan daw ng tao, batay po ito sa Biblia. Kapag ang concern mo ay para sa tao, yung iniisip mo ay para sa tao, kapakanan ng tao, yan naman talaga ay prinsipyo na sinasang-ayunan ng Biblia. Pero kapag merong bagay na nakapaloob dyan, na lalabanan mo na ang salita ng Diyos,
ang mga lingkod ng Diyos hindi dapat makiisa dyan. Diba? Halimbawa nga doon sa nalalapit na pagsusulong ng International Sunday Law para mabigyan ng isang araw na kapahingahan ng ating planeta. Makatulong ito sa pagpapabagal ng climate crisis. Mabuti ang nais mo. Mabuti yung layunin mo. Pero ang matindi dyan, lalabanan mo na yung Sabat ng Panginoon kasi ipapangilin mo ang araw ng linggo. Lalabanan mo yung Sabado ng Panginoon. Yun yung lason. Yung gagawin mong pangilin yung araw ng linggo, gagawin mong batas. So ganun din sa ating pinag-uusapan ngayon. Ang prutas at gulay yan. Yan ay ginawa ng Diyos na pangunahin. Yan yung talagang pagkain ng tao. Genesis chapter 1. Bago pa noon nagkagunaw, bago nagkabaha, yan ang intensyon ng Diyos na pagkain ng tao na magdudulot ng kalusugan sa tao. Grains, fruits, and nuts. Ha? Mga gulay, prutas, at mga butil ng binhi. Pero kung lalagyan mo yan ng mga substances na hindi ayon doon sa kalikasan ng prutas, ng kanyang pagkaprutas at ng kanyang pagkagulay, nagkakaroon po yan ng poison, lason. Kaya nga ang Diyos, malinaw yung sinasabi niya noon pa lang sa matandang Israel, na hindi sila dapat nag-a-amalgamate. Yung pinagsasama, yung hindi dapat pagsamahin. Yun yung kumbaga, kinamumuhian ng Panginoon. The amalgamation doon sa opposite na nature ng mga bagay dito sa mundo. O halimbawa, in example sa Biblia, ang utos ng Diyos, huwag mong lulutuin yung guya sa gatas ng kanyang ina. Kasi yung guya, yan yung bata siya. Guya, batang baka. Pero lulutuin siya sa gatas ng kanyang nanay. Ang punto rito kaya ayaw ng Diyos, yung gatas, yan ang, by principle of course, nagbibigay yan ng buhay sa anak. Kasi yun ang kailangan ng anak, gatas. Pero yung supposedly na nagbibigay ng buhay doon sa bata, yan yung gagamitin mo para patayin yung bata. Yung batang hayop na guya. Supposedly, yung liquid na yun magdadala sa kanya ng buhay. Pero ginagawa ng mga Canaanites, kaya nga nag-warning ang Panginoon, huwag niyong tutularan yan. Hindi yan yung purpose ng mga bagay na aking nilikha. Hindi dapat nila ina-amalgamate. Yun po kasi, ritual kasi yun yung in-example natin na yun. Ritual yun ng mga Canaanites. Ritual nila yun para dumami yung kanilang mga tinatangkilik na mga alagang hayop. Ang dami nilang ritual, isa lang yun sa in-example natin. So gumagawa sila ng opposite extreme. Yung buhay, pambuhay dapat, ginagawa nilang pangpatay. At maging sa mga halaman. So yan yung kinamumuhian ng Diyos. By nature, ang prutas at gulay, buhay yan at kalakasan sa tao. Pero hahaluan mo ng mga bagay na laboratorio, mula sa gawa ng laboratory, mapanganib yan. Di ba? Kaya nga nung panahon ni Daniel, ang principle nating ipinapakita, bagamat ang popularity, ang common na isipan ng tao, makapagbibigay ng kalusugan ang mga bagay na tatangkilikin mo mula sa hari. Kasi siya ang nakakaalam ng ikabubuti ng inyong kalusugan. Siya ang gagastos ng pag-aaral niya. Pagpapaaral sa inyo diyan sa aking university. Sa panahon ni Nebuchadnezzar. Natural, nandyan yung mga dietitian ko. Yung mga kinukonsulta kong mga wise men. So para sa mga wise men, lalo na sa usapin ng kalusugan, ito ang pinakamabuting kainin ninyo at inumin ninyo. Pero ano ang tugon ni Daniel? Ayoko niyan, magpapahamak yan sa akin. Imagine ninyo yun. Talagang opposite si Daniel. Doon sa popular belief ng mga tao during that time, kahit siya ay kabataan. Bakit? Pinangingibabaw niya ang prinsipyo ng salita ng Diyos.
Anything na mag-o-oppose sa sinabi ng Diyos sa Biblia, hindi niya sasamahan. Ano pa mang maglalaban, magbibigay sa kanya ng pagkapahamak. Kaya nga ang sabi ni Daniel, di ba, nagpasya siya sa kanyang puso na hindi siya magpapakapahamak sa pagkain at inumin ng hari. Ano yung word na ginamit? Defile. Sa wikang Pilipino, ang ginamit na translation na salita, pagkapahamak. Di ba? So kung ano yung nilikha ng Diyos per se, para sa kalusugan mo, kainin mo yon per se, para sa kalusugan mo. Huwag mong haluan ng mga bagay na strange, estranghero, doon sa kalikasan ng prutas at gulay. Napansin niyo, at sana ho mga kaibigan, nasundan natin yung sinasabi ng prinsipyo po ng banal na kasulatan. Di ba? Kagaya nga nitong ating binasa. Bagamat maganda ang motibo, hindi natin inaalis yung motibo. Pero tandaan ho natin, hindi ang pinag-uusapan dito kung ano ang motibo ng tao. Ang pinag-uusapan dito, ano ba sinabi ng Diyos? Ano ba sinabi ng Diyos? Ang dami hong mga narrative sa Biblia na nagbabase ang tao sa kanilang motibong maganda, pero anong naging dulot? Kapahamakan nila. Example si Uza. Ano yung magandang motibo ni Uza nung ang kaba ng tipan na nakasakay sa karo ay babagsak? Sinalun niya kasi babagsak nga eh. Sa kabila na sinabi ng Diyos, huwag niyong hawakan yan, mamamatay kayo. Pero ginamit ni Uza, motibo niyang maganda. Patay siya, pahamak siya. Hindi niya sinunod yung sinabi ng Diyos. Si Haring Saul ganun din. Ang utos sa kanya, lipulin ang lahat. Walang ititirang buhay kahit hayop. Pero anong ginawa na magandang motibo ni Haring Saul? Nagdala siya ng mga buhay na hayop para, anong motibo? Ihandog sa Panginoon. Di ba magandang motibo yon? Maghahandog sa Panginoon. Pero ano ang utos ng Panginoon? Huwag kang magtitira ng buhay. Kita ho ninyo yon. Ilan sa mga examples ng magandang motibo. Sa unang hari, Kapitulo 13, basahin nyo yung buong kapitulo ng unang hari. Kapitulo 13. Yung lalaki ng Diyos, yung inutusan ng Diyos, maliwanag yung utos niya sa kanyang lalaki na pag nagawa mo ang misyon sa lugar na yan, huwag kang kakain ng tinapay o uminuman ng tubig, bumalik ka na agad. Pero merong nagpakilalang propeta sa kanya na sabi daw ng Diyos, pwede ka nang kumain, pwede ka nang kumain ng tinapay, pwede ka nang uminom ng tubig. Naniwala agad yung lalaki na inutusan ng Diyos. So anong nangyari sa kanya? Pinatay siya ng Diyos sa pamamagitan ng leon. Maganda motibo niya. Ginalang niya yung nagpakilalang propeta na nagsinungaling sa kanya. Kaya nga ang punto rito, bigyan natin ng distinction, maliwanag na pagkakaiba yung sinabi ng Diyos at sinabi lamang ng tao o kung ano man ang maganda mong motibo. Hindi pinag-uusapan sa mundong ito yung maganda mong motibo, lalo na kung lalabanan mo ang salita ng Diyos. Kung ang motibo mo'y nakabatay sa salita ng Diyos, di mabuti yan. Pero kung yung motibo mo lalaban sa salita ng Diyos, kapahamakan mo yan. Yan ang prinsipyo na dapat maintindihan nating lahat. Eto, dagdag pa natin itong sinasabi. Ang sabi po rito sa Great Controversy, nothing can justify them in setting aside the commandments of God for the precepts of men. Walang magbibigay ng katwiran sa sino mang nagbabaliwala ng kautusan ng Diyos. At ang tinatangkilik ay kautusan ng tao. Di ba yan yung sinasabi ng Biblia? Kaya nga ito pong spirit of prophecy, kailanman, hindi yan lumalaban sa Biblia. O ito, ang sabi po ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 13. Pansinin po ninyo yung kahalintulad ng prinsipyo na sinabi doon sa kababasa natin. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Di ba yung mga tradisyon ng mga taong ito ay maganda ang iniisip nilang motibo?
Pero ano ang nakita ng Diyos? Hindi maganda. Bakit? Nasusunod nyo na yung salit-saling sabi ninyo kaysa aking mga salita. Oh, nagbigay nga ng example ang Panginoon dito sa Kapitulo 15 ng Mateo na binasa natin. Na sinasabi sa tradisyon ng mga Hudyo na ito na okay lang na huwag mong ibigay sa iyong mga magulang yung kanilang kailangan, pero kung ibigay mo yun sa templo, matutuwa sa iyo ang Diyos. O, kita nyo? Kung ano yung kalokohan, pero naging tradisyon ng mga Hudyo. Okay lang na yung pangangailangan ng magulang mo, huwag mong i-provide. Basta yung pangangailangan, yung portion ng pangangailangan ng magulang mo, dalhin mo sa templo, matutuwa sa iyo ang Diyos niyan. Yun ang tradisyon. Pero anong sabi ng Biblia? 5 utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Oh, eto nga pansinin niyo po, sinabi mismo ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayo sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Datapot sinasabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos. Pinaraphrase ko na nga lang Yung pwedeng pakinabangan ng magulang, ang utos sa tradisyon, ihain mo na lang sa Diyos. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. See? Kaya dito, hindi pinag-uusapan kung ano yung motibo mo, kundi kung anong sinabi ng Diyos. Huwag natin hong kalimutan yung mga prinsipyo na nais ituro sa atin ng Panginoon. O ito, babasahin ko uli. Dito po sa The Great Controversy or sa Temperance. Okay, Temperance, page 12. Satan gathered the fallen angels together to devise some way of doing the most possible evil to the human family. One proposition after another was made till finally Satan himself thought of a plan. Eto sinasabi rito, tinipon ni Satanas yung kanyang mga kampon para gumawa sila ng plano. At itong planong ito ay pinakaposibleng kasamaan na mararanasan ng pamilya ng sangkatauhan. Ano kayang plano ito? He would take the fruit of the vine, also wheat, and other things given by God as food, and would convert them into poisons, which would ruin man's physical, mental, and moral powers, and so overcome the senses that Satan should have full control. O ito, sa tema natin, fruits and vegetables poison. Ito yung matinding plano ni Satanas na sisira ng pamilya ng sangkatauhan. Kung hindi tayo maging maingat at magnindigan sa salita lamang ng Diyos. Gagamitin pala ni Satanas yung mga prutas, fruits of the vine, no? At iba pang mga bagay na binigay ng Diyos bilang pagkain. Ano yon? Tulad ng gulay at iba pa. At i-convert nila saan? Sa lason. Yun yung amalgamation na binabanggit natin. Blessing ng Diyos ang prutas, gulay, at iba pang mga pagkain binigay niya sa atin. Pero ang ginagawa ni Satanas, i-convert niya sa lason. Hahaluan niya yung mga nilikha ng Diyos na yun na prutas at gulay at iba pa, hahaluan niya ng lason. Yun yung conversion into poison. Nasisira sa physical, sa mental, at moral power ng tao. Kaya ang mga tao sa mundo, generally speaking, wala nang pakialam sa moralidad. Para ng mga nasa level ng hayop ang pag-iisip ng mga tao ngayon. Kaya nilang gawin yung mga bagay na sa tingin mo hindi magagawa ng tao pero nagagawa nila. Doon bumabagsak ang moralidad ng tao. Dahil doon sa conversion ni Satanas ng supposedly ay blessings para sa tao. At dito nakukontrol ni Satanas ang sangkatauhan. So itong mga nangyayari ngayon, katuparan po ito nung mga bagay na sinasabi po ng Bible and Spirit of Prophecy. Na yung mga pagkain na binigay ng Diyos, yung mga blessings na yon, i-convert niya sa lason. Satan has succeeded in turning the world from God. The blessings provided in God's love and mercy, He has turned into a deadly curse. He has filled men with a craving for liquor and tobacco.
This appetite which has no foundation in nature has destroyed its millions. Di ba? Si Satanas ay nagtagumpay para gawin niya na yung mga blessings o mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kahabagan ng Diyos sa tao, ay ginawa ni Satanas na nakamamatay na sumpa. Di ba? Yung prutas, gulay, hahaluan mo ng mga substances na hindi angkop sa kalikasan ng prutas at gulay. Di ba dati, ginagawa lang sa mga hayop. Nalalagyan ng sangkap para i-amalgamate yung leon, tigre, o anong resulta? Liger. At iba't iba pa na mga magkakaiba na uri ng hayop, ina-amalgamate. Ito yung kinasusuklaman ng Diyos. Tandaan nyo yan mga kapatid at mga kaibigan na warning niya noon pa sa Israel bago pa sila pumasok sa lugar ng Kanaan. Etong mga taktika na ito ni Satanas, mga inimbento niya, katulad ng nakalalasing na inumin at mga tabako na pumapatay milyones. Milyones na mga tao sa mundo ang napapahamak dahil sa mga bagay na ito. Kaya sinasabi ng Biblia, na kung paano sa araw o kaarawan ni Noe, napansin nyo yan? Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung paano, meaning kung ano yung situation ng mga tao sa panahon ni Noe. Ganon din yung magiging sitwasyon ng mga tao bago dumating si Kristo. Walang pagkakaiba sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ito pong pag-aasawa, pagkain at pag-inom, blessing po ito ng Diyos. Siya ang nagbigay ng pagkain at inumin ng tao. Pati yung pag-aasawa, yan po yung isa sa kambal na institusyon na itinatag ng Diyos sa halamanan ng Eden. Pangalawa yung Sabat. Pag-aasawa at Sabat. Mga blessing yan ng Diyos na binigay sa tao, ngunit nilalapastangan ng tao. Nung panahon ni Noe, pinipervert o binabaluktot yung blessing ng pagkain, naging katakawan. Hanggang ngayon yung gluttony, yung inumin, na dapat makapagbibigay lamang ng kalusugan sa tao ang inumin. Pero baliwala na yun sa tao dahil yung kanyang moral power ay bumagsak. Hindi niya na iniintindi, bagamat alam niya na hindi makabubuti, ngunit ginugusto niya yung mga bagay na hindi mabuti. So perversion, pagbabaluktot sa blessing ng Diyos. Yung pag-aasawa, blessing yan ng Diyos, isa sa kambal na institusyon sa Eden. Sabbath and marriage, nilapastangan na rin ng tao yung marriage institusyon ng Diyos. Yung tinatawag na heterosexual, magkaibang kasarian. Ngayon tinatanggap na yung homosexual. Yung parehong kasarian, tinatanggap na rin bilang mag-asawa. Ito yung perversion o pagbabaluktot. Nung kaarawan ni Noe, nangyari at hanggang sa panahong bago dumating si Kristo, yan pa rin ang sitwasyon. Perversion of God's blessings. Perversion dun sa mga pagkain nakakabubuti sa tao. Prutas, gulay, mabuti sa tao, ngunit kino-convert sa lason. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya yung sitwasyon ng mga kaarawan ni Noe, yan din ang sitwasyon natin ngayon bago dumating si Kristo. At pagdating ng ating Panginoong Hesus at malapit na dahil sa unfolding events sa ating kapanahunan, mapapahamak ang mga tao na hindi iniintindi yung babala at salita ng ating Panginoon sa pagkain, sa inumin, at sa pag-aasawa, at sa iba pang mga bagay. Ito ang tandaan natin mga kaibigan sa panahon natin lalo ngayon. Fruits and veggies poison. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, kung ipagpatuloy natin yung sinasabi doon sa Mateo 24:33, gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Itong mga bagay kasama na itong plano ng mga tao ngayon na lagyan, mag-inject
ng vaccine doon sa mga prutas at gulay, kasama ito sa tangka ng kaaway na sirain ang physical, mental at moral powers ng sangkatauhan. Makukontrol ng kaaway, maging ang moral power ng tao, mawawala ng kapangyarihan para unawain kung moral pa ba yung ginagawa mo o hindi na. Kaya marami ngayon sanay na sanay magsinungaling. Kahit sa mga mananampalataya, sanay na sanay magsinungaling. Sanay na sanay magsalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa, ngunit iniisip niya, siya pa rin ay lingkod ng Diyos. Kahit nagsasalita siya ng hindi magagandang bagay sa kanyang kapwa, yung moral power niya ng mga ganitong tao ay literally bagsak. Sipin mo, nanlalait ka ng kapwa-tao mo, pero iniisip mo, lingkod ka pa rin ng Diyos. Isipin mo, inaalimura mo na ang kapwa-tao, hindi mo na ginagalang, tingin mo pa rin, lingkod ka ng Diyos. Nasaan ang moral power? Ito yung punto. Kung paano nakukontrol ni Satanas ang mental at physical and moral powers ng tao. Kapag hindi natin iniintindi yung babala at salita ng Panginoon. Kaya pag nakita natin ang yayari na ito, at ngayon nga nakikita natin, kasama ito doon sa sinasabi, talastasin ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. Ngunit sa mga profess na lingkod ng Diyos, baliwala sa kanila. Itong urgency ng mensaheng ito, itong nagmamadali na mensahe na ito, na dapat marinig at sundin ng lahat. Bakit? Datapwat, sabi sa verse 48, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. Napansin nyo? Yung mga lingkod ng Panginoon, bakit wala silang pakialam sa urgent message ng three angels at sa mga unfolding events leading to the mark of the beast or international Sunday law? Bakit sa kanila hindi totoo, hindi mangyayari, sa tingin nila conspiracy theory? Anong sabi ng Biblia? Masamang alipin. Dahil wala siyang pananabik sa pagdating ng Panginoon. Masaya pa siya dito sa mga ginagawa niya sa sanglibutang ito. Masaya pa siya sa kanya mga tinatangkilik na mga property sa mundong ito. Wala sa isip niya na darating ang Panginoon, hindi pa mangyayari ang international Sunday law. Walang problema para sa kanila kung kainin man nila yung mga prutas at gulay na ininjeka ng element ng vaccines. Wala silang problema doon. Kasi yun ay sabi ng mga expert at matatalinong tao. Itong sinasabi natin, by principle ito. Bakit ganun ang mga taong ito? Ang sabi ng Biblia, yung masamang alipin ang kanyang iniisip, magtatagal pa ang Panginoon. Hindi pa mangyayari yung mga bagay na yan. Kaya nagtatago sila sa salitang conspiracy theory. Nawa, nasundan nyo ito mga kapatid. Delikado ho ang kalagayan, lalo na ng mga mananampalataya na may ganitong pag-iisip, na sa kabila na nakikita na ng kanilang mga mata, yung mga pangyayari na nagaganap ngayon, ang tingin nila, wala pa yan. Ano lang yan, conspiracy theory. Sa kabila na nakikita nila na ang mga nagsasalita ay yun mismong nasa mga authority, ayon sa tingin ng marami. Eto, basahin natin to. Republican suggest, yung binasa natin kanina, na ini-inject sa mga gulay, ideally, a single plant would produce enough mRNA to vaccinate a single person. Single plant lang yan, ha? Single na uri ng halaman ay magbibigay ng sapat na pangangailangan sa taong nabakunahan, o mababakunahan to vaccinate a single person. So ideally, para sa kanila yon, na ang single na halaman ay magpuproduce ng sapat na mRNA para mabakunahan ng tao. So kung hindi ka halimbawa bakunado, kinain mo lang yung particular na halaman na yon na ininjikan ng vaccine, bakunado ka na rin. At ang sabi rito, we are testing this approach with spinach and lettuce.
and have long-term goals of people growing it in their own gardens. Farmers could eventually grow entire fields of it. Yan ang plano ngayon. Ha? Tinetest pa lang nila ngayon sa spinach and lettuce. Pero gaya ng binanggit niya kanina, doon sa Health Committee hearing ng House of Representatives sa Tennessee, hindi ang dito ang usapin ay kung mangyayari ba or legality ba, kundi kailan. Meaning mangyayari ito. Kaya nga yun yung kagandahan ng pinag-uusapang isa sa paghahanda sa mga krisis na ito, sa pagkontrol ng ating kakainin, ay ang country living. Mamaya babasahin ko pa yan. Yun yung wisdom ng Panginoon na matagal na niyang sinasabi sa kanyang bayan, na binabaliwala ng bayan. At ang sabi nga po rito, yung plano na ito yung gagawing pagsasaka na ng mga farmers. Yan naka-underline, farmers. Pero ang tanong, sinong farmers? Sinong farmers? Sundan nyo, huwag kayong bumitaw mga kapatid, no? At gaya ng aking pakiusap, i-share nyo habang nanonood po kayo para hindi lang kayo ang makinabang sa paksang ito. O ito, sinong farmers? Sa dahil, ito, basahin natin, ito ay lumabas noong August 6 last year, 2023. Ilang buwan pa lang. Farmers are under threat but not from foreign land buyers. Aba, yung mga magsasaka daw ay nasa, kumbaga, banta. Hindi mula sa mga dayuhang bumibili ng lupain. Aba, may problema pala. Lalo na sa Amerika. May banta sa mga magsasaka. Ano yung banta na yon? Members of Congress, presidential candidates, and state legislators have been raising the alarm about Chinese and other foreign investment in American farmland. They claim it may destabilize our food system. Aba, ito ang pinapalitaw ng mga miyembro ng Kongreso, ha? Mga presidential candidates, mga state legislatures. Ano sinasabi nila? Meron silang itinaas na alarma patungkol daw sa mga Chinese daw at sa iba pang mga investor sa mga sakahan sa Amerika. Ito daw ay magdi-destabilize ng sistema ng pagkain nila. O, ano ang tinuro nila? Chinese at ilang mga foreign investor. Tingnan nga natin kung sila nga. Yung dahilan, eto, tuloy natin. This uproar is directing attention away from the real crisis of ownership facing American farmers, land grabs by corporations based inside the United States. Yung sinasabi na yon ng miyembro ng Kongreso ng Amerika at ng ibang bahagi ng institusyon ng Amerika na ang dahilan daw na banta sa mga magsasaka ay yung mga Chinese at ilang foreign investors, hindi pala. Inilalayo daw nila yung atensyon sa totoong krisis ng ownership na kinakaharap ng mga American farmers. So ano yung totoong krisis ng mga farmers? So sila nagpapasubali din na hindi totoong mga Chinese or ilan sa forest investors, kundi ano itong land grabs ng ilan sa mga korporasyon o ng mga korporasyong nakabase mismo sa Amerika. Eto, tuloy natin ha, para maintindihan natin yung sitwasyon ngayon. Foreign investors, most of them Canadians, own only 3% lang. At yung Chinese investors own just a tiny fraction of that. So maliliit lang pala ang pag-aari ng ilang investors na foreign sa Amerika like Chinese and Canadians. Maliit na porsyento. Kaya nga sabi dito sa balita, inilalayo nila yung totoong krisis na nagaganap. Nagtuturo lang sila. Naalala niyo ng COVID-19 pandemic. Sino ang tinuturo o pinagtuturo? China. Mga Chinese. Di ba? Yun din yung mga napanood natin doon sa mga video, yung lugar ang tinutukan at talagang mukhang mga zombies yung mga nandoon, nakikisay-kisay, biglang babagsak na lang. Di ba? Para may maituro. Importante yan sa isang drama na ginagawa. Kailangan merong kontrabida talaga dyan. Pero ang totoong krisis, ayon sa usaping ito, pansinin ninyo ha,
Meanwhile, existing regulations do nothing to stop multinational corporations and investors based in the United States from buying up farmlands. Anong sinasabi rito? Yung kasalukuyan daw na regulation ngayon para mapigilan yung ilang multinational corporations, mga investor na nakabase sa Amerika, sa pagbili ng mga farmland. So marami na pala ngayon mga investors mismo sa Amerika, binibili yung farmland. Tandaan ninyo, yan yung food system ng Amerika na dapat maproteksyonan. Yung kanilang taniman. Dahil dyan ang kumukuha ang kanilang mamamayan. Ito, in-example lang natin yung Amerika. Mamaya ipapakita pa natin yung iba. Para maprotektahan, to protect America's food and farms, Congress should be focusing its attention closer to home. So ano yung sinasabi ritong suggestion? Para maproteksyonan yung pinagkukunan ng pagkain sa pamamagitan ng farming ng Amerika, yung Kongreso ay dapat daw mag-focus, bigyan ng pansin yung tahanan mismo nila. Kasi nga, yung kasalukuyan or existing regulations ay walang magagawa para pigilan yung mga multinational corporation na nakabase sa Amerika sa pagbili ng mga farmland. Napansin niyo po ito? So mag-isip-isip ka saan nila gagamitin ng mga multinational corporations na ito, bakit sila bumibili mismo ng mga lupaing sakahan na pinanggagalingan ng pagkain at pag-unlad ng ekonomiya ng bansang Amerika. Bakit nila ginagawa ito? Tuloy natin. In addition to purchasing farmland from ordinary sellers, investors target farmers in crisis. Di ba? Makakarelate yung mga kababayan nating magsasaka dito sa Pilipinas. Ako, siyempre, nakakausap ko din yung ilang nagsasaka. Nasa krisis sila at yun ang nagiging dahilan kung bakit sinasamantala sila ng mga kartel. Yun. Lalong, kumbaga, yung gipit na kalagayan ng mga magsasaka sinasamantala para makuha sa kanila yung kanilang taniman. Corporate ownership of land, whether foreign or domestic, isn't good for our rural communities either. It results in depopulation, higher poverty, fewer jobs, and loss of critical infrastructure such as banks and hospitals. Yung corporate ownership ng mga lupain, whether na mga banyaga or domestic, meaning nandoon sa Amerika, ay hindi nakabubuti. Lalo na sa rural communities, sa mga provinces. Nagre-resulta ito ng depopulation. Ay siyempre, alam nga naman tumigil sila. Yung mamamayan nila sa lugar na yan, kung mahirap, walang trabaho, siyempre, aalis sila dyan. Gagawa ng paraan para mabuhay, magsusumikap. Depopulation, higher poverty, pagtaas ng kahirapan. Fewer jobs, konting mga trabaho. At yung pagkawala ng mga critical infrastructure, katulad ng mga bangko at hospital. O dahil nga doon, sa nagaganap na ownership ng mga land. More land owned by investors means less land owned by people engaged in producing food, fiber, timber, and other products that keep our food system stable and our economy running. Itong pagbili, at pagmamay-ari ng mga investors, multinational dyan sa Amerika, ay nangangahulugan ika ng lalong pagkukulang ng mga lupain na pinanggagalingan ng pagkain. At anong mangyayari? Pinanggagalingan ng pagkain, yung food stable system at ekonomiya para mabuti yung kanyang pagtakbo ng ekonomiya. Nababawasan yung farmland. Kaya sabi rito, 400 million acres or 40% of all U.S. farmland is expected to change hands in the next 2 decades. Tagal pa yun. Sa blue, if decision makers want to be sure that farmland continues to contribute to the security of the American food system and economy, and if they want rural communities to thrive, the time to act to protect farmers is now. Yung mga decision makers, siyempre makikita yun sa Congress. Kung gusto nila makatiyak ika
na yung farmland ay magpapatuloy na mag-contribute ng security ng bansang ito at ng American food system at ng kanyang ekonomiya. At kung gusto nilang umunlad pa, manatili pa ang rural communities, yung panahon ng paggawa para protektahan ang magsasaka ay gawin nila ngayon. Problema rin pala sa Amerika ito. At tandaan ninyo, sa Bible prophecy, the second beast of Bible prophecy is none other than America. So bakit ngayon nagkakaroon ng suliranin pagdating dito sa food system? Mismong yung bansang Amerika. Dahil nga may panawagan in accordance doon sa Sustainable Development Goals, since itong farming ayon sa ambassador ng Amerika na si John Kerry, ang problem ika doon sa kapamaraanan o usual o conventional, yun yung term na ginamit, conventional, yung usual na kapamaraanan ng farming sa bansang Amerika ay malaki ang ikinocontribute sa carbon emission. Diba? Ang lahat yan nakaugnay sa agenda ng climate crisis at doon sa solution ng Sustainable Development Goals. So, tinarget na noon pa ang mga farmers sa Amerika. Dahil sa isipan na dapat ay magkaroon na ng Great Reset. Sa Great Reset, mababago ang food supplies. Mababago yung conventional way na ginagawa sa kasalukuyan. Kaya makikita natin yung mga event na nagaganap kung bakit maging sa Amerika may problema yung mga farmers at nagmimistulang walang proteksyon sa kanila. Kaya napipilitan yung iba sa kanila na ibenta sa mga multinational companies yung kanilang lupaing sinasakahan. Kaya nagtuloy-tuloy na nawawala yung dapat sanang tuloy-tuloy na supply ng pagkain. Dahil nga sa idea ng Sustainable Development Goals, may plano sa Great Reset na sila ang magdadala ng bagong sistema ng food supplies, ng energy supply, ng water supply. Yan yung in accordance with the Sustainable Development Goals. Dahil malaki daw ang ambag ng mga farmers sa pagbuga ng masamang usok sa hangin dahil sa conventional way na kanilang ginagamit, so babaguhin natin. Kaya nga kasama ngayon sa pinapalabas ngayon yung patungkol sa plant-based vaccination. Kasama ito sa mga solusyon na kanilang isinasagawa sa kapanahunang ito. Kaya nangyayari yung mga ganitong sigalot o kondisyon maging sa bansang Amerika. Kaya nga di ba, sabi sa Spirit of Prophecy na binasa kanina, yung mga bunga, the fruit of the vine, yung mga wheat at yung ibang pagkain ibinigay ng Diyos, kino-convert saan? Sa poison. Para wasakin ang mental, physical, and moral powers para makontrol ni Satanas ang buong mundo. Pakinggan natin. Etong binanggit na ito noon pa ni Ambassador John Kerry ng Amerika patungkol sa mga farmers. Growing population on the planet. We just crossed the threshold of 8 billion fellow citizens around the world. We just crossed that in this last year. Emissions from the food system alone are projected to cause another 0.5 degree of warming. Diba? Doon lang in-example niya, yung sistema ng pag-produce ng pagkain ay nagdudulot ng hindi maganda dito sa global warming. Kaya dito ang punto na sinasabi sa news ay tinarget talaga yung mga farmers sa Amerika dahil doon sa agenda na babaguhin ang sistema ng food system. Kasama yun sa Great Reset na sinabi pa nung 2020. Actually, bago pa nagka-pandemic, sinabi na that they will reset the table na may kinalaman sa food supply. Dahil ang farming na pinapalutang nila, malaki ang contribution para masira yung ating kalikasan. Imagine niyo yan.
Kaya magiging, kung naalala ninyo sa mga nakaraan nating topic, maging yung planong magtanim ng kamatis o konting halaman sa maliit na bakuran sa urban area, sinasabi nila 30% ang naipoproduce na carbon emission yan. Kaya binabawal din nila yan. Napansin nyo yan? Kaya ito yung ating punto kung bakit kinakailangan at bakit yung wisdom ay kilalanin natin, lalo na sa usapin ng country living. Na magpuproduce ka ng sarili mong prutas, sarili mong gulay na hiwalay sa sistema ng gobyerno. Anyway, kung gusto mong kumain ng mga prutas at gulay na hinaluan ng element ng bakuna, choice nyo yan, pero hindi dapat. Kung akong tatanungin. Eto, bukod sa Amerika, pakinggan ninyo yung mga protesta na nagaganap ngayon sa iba't ibang lugar, maging sa Europe. Eto, papanood ko po ito sa inyo. Bakit mayroong mga laganap na protesta ngayon ng mga farmers? So, can I ask everybody today to be on best behaviour? This is a peaceful protest. From across Wales this morning, they headed towards Cardiff. Barely Ito sa Wales. a spare seat on this coach from Cowbridge in the Vale of Glamorgan, carrying farmers and their supporters. Well, you'd support them. Their hardship is our hardship. Police had asked for tractors to be kept away, but dozens still came, lining a dual carriageway. Yung mga tractors na ginagamit ng mga farmers, yun, pinarada nila doon. At ito, sama-sama sila. Protest the way we've been treated in this country as farmers. Samahan loob nila sa ginagawa sa mga farmers. Ito, Wales, ito ha. Okay? And protest they did in their thousands before the steps of the Welsh Parliament. We shall fight in the auction marts. We shall fight in the fields and in the streets. There are things that we can do better as farmers. We have changed the way we do things. And we will continue to look after the countryside and the environment. Di ba? Yan yung sinisikil yung kanilang karapatan na mag-farming. Kasi nga ang issue rito, pag pinanood yun ng buo yung video, ay may kinalaman na dapat umagri yung mga farmers doon sa Sustainable Development Goals para doon sa nagaganap na climate crisis. Kaya nga dito ang masasagasaan nga noon pa, tinatalakay na natin, ay itong sitwasyon ng mga magsasaka na sila yung pangunahing pinanggagalingan ng food supplies ng bansa. Pero dahil sa ginagawa ng ilan sa mga hindi halal na tao sa buong mundo, especially sa World Economic Forum, World Government Summit, at sa iba't iba pang mga pag-uusap na may kinalaman sa pag-reset dito sa sistema ng mundo, sa food supply, sa energy supply, sa water supply, so on and so forth, kasama sa masasagasaan ang mga magsasaka dahil sa plano nga nilang sa kanila o sa mga naghahari-harian na ayon sa iba, ari-ariang uri dito sa mundo, sila ang magkukontrol sa supply. Kaya nga maging yung mga property, by the year 2030, you will own nothing according sa World Economic Forum. You will own nothing and you will be happy dahil doon sa kanilang irarasyon na supply na manggagaling sa mga pribadong property. Ayon sa Rerum Novarum ng Vatican. As we always have done. And all we want is to be treated fairly. Diba? There are different. Ang gusto lang nila ay yung fair o patas na pagtrato sa kanila. Hindi na masasagasaan talaga ito. Dahil yan ay kasama sa Bible prophecy. Remember, susunod ka sa beast. Susunod ka sa beast dahil siya ang magsusupply ng kakainin mo. Revelation 13:16, ang sino mang walang tanda ng hayop sa kanilang noo o sa kanilang kamay ay hindi makabili o makapagbili. Isipin niyo po ito mga kapatid, mga kaibigan. Kung merong pinanggagalingan ng food supply sa mga independent na mga magsasaka, kahit ipatupad pa niya yung mark of the beast, may mabibilhan naman akong pagkain sa iba. Nasundan niyo po yon. So yung prophecy ng Diyos na nasa Biblia na hindi nagkakamali, lahat ng panggagalingan na may kinalaman sa kakainin natin, kontrolado ng dalawang hayop ng Revelation 13. The papacy system and the United States of America. Sila ang example. Kaya dito, maging sa Europe, no?
pinapakita na nila yung magiging takbo ng mundo na kontrolado ng hayop ang food system. No man might buy or sell. Paano nila magagawa yun kung hindi nila kontrolado, especially yung pinagkukunan ng ating kakainin? Kaya ngayon ang sabi natin wala rin silang magagawa, pero may pangako ang Diyos. Kaya kinakailangang maiparating sa lahat ang mensahe ng Panginoon sa huling araw na ito, na mayroong bagong langit at bagong lupa. Huwag niyo lang tanggapin ang tanda ng hayop. Huwag kayong yumukod sa sistema ng kapapahan. So, yun yung mga protesta ng mga masama ang loob na grievances fueling these protests in Wales, from water pollution regulations to bovine TB. Pollution regulation, di ba yun yung sinabi ni Ambassador John Kerry? Di ba? Malaki yung nai-contribute na carbon emission sa the way our farmers doing their farming. Kaya nga dito binanggit nga doon yung pollution na issue Dahil ang tinuturo nila na malaking contribution sa masamang binubuga sa hangin ay itong ginagawa ng mga farmers sa buong mundo. Kaya target nga yung mga farmers. Kaya nga may protesta ang mga farmers. Policies. But for many here, one issue. Napansin nyo yan? No farmers, no food. Di ba? Kung walang magsasaka, walang makakain. Kaso nga, ang gusto ng mga kumukontrol sa mundo, ire-reset yung table. Sila ang magdidikta o magsasabi kung ano yung dapat mong kainin. Kung ano yung makakabuti sa'yo. Pero kung ikaw natutunan mo ang prinsipyo ni Daniel, gagawin mo yung gusto ng Diyos. Dalawang bagay lang yan. Bagamat tayo'y makakaranas ng matinding persecution dito sa sanglibutan dahil sa dalawang hayop ng Revelation 13, pagdating ng Panginoon, walang tigil ang kaligayahan ng mga naging tapat sa Kanya. At yun ay magpakailanman. Walang katapusang kaligayahan kasama ang Diyos. Kaya tiyaga-tiyaga lang, mga kapatid, mga kaibigan. Tiyaga-tiyaga lang. Sabi nga ng Biblia, sabi ni Jesus, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. In particular, has become a lightning rod for that. Anyway, mahaba pa yan. Panuurin nyo na lang. So, can I ask everybody? Ito pa. The anger of... Yun yung galit ng mga magsasaka. Agricultural anger continues unabated, hindi mapigilan. Europe's farmers continues unabated. Tires and hoses burned, straw and tear gas thrown. Nearly 1,000 tractors and even more farmers gathered in Brussels' European quarter on Monday. Sa Brussels naman ito, sama yung mga tractor ng mga farmers nagprotesta. Dahil nga doon sa panggigipit na ginagawa sa kanila. Tapos dito, pag pinanood nyo ito ng buo, anyway, nasa news naman yan. Panoorin nyo, nandiyan sa YouTube, yung mga protest ng mga farmers. Type nyo lang, farmers protest in Europe. Doon sa Amerika nga, binasa natin yung halimbawa kung paano na umuunti yung farmland dahil nga doon sa reset the table. Yan ay world agenda. Hindi ito usaping kanto. Hindi ito usapin ng barbero. Ito ay usapin ng Bible prophecy at yung kaganapan na nakikita nating unfolding sa buong mundo. Patungo doon sa pagpapabanal ng araw ng linggo through the implementation of the National Sunday Law. Kontrolado lahat ito. Magiging kontrolado lahat. The Belgian, French, Italian, and Dutch producers and breeders are calling for an end to international free trade agreements and regulation of the European market. Pagdating nga doon sa kanilang pananalapi, di ba? Yung president mismo niya sa European Parliament, bawal na gumastos ka ng 1,000 cash dapat. Hindi, may limit lang. Dahil pag hindi, makukulong ka. Grabe. Lalo na itong mga farmers, pakinggan pa natin itong sinasabi rito. The French, Italian,
for an end to international free trade agreements and regulation of the European market. Il faut sortir de cette logique néolibérale qui fait que les prix sont beaucoup trop bas et ne couvrent pas nos coûts de production. Donc on veut des prix planchers, des prix... Kasama yan sa panggigipit, talagang bababaan yung mga presyo. Gigipitin sila. Sinasabi nga nila rito, hindi man lang makasapat doon sa mga ginastos nila sa farming. Yung ginagawa nilang trade agreement ngayon, nang nakikinabang lang, hulaan nyo kung sino. Ito yung mga big time, multinational elite. Prix qui obligatoirement couvrent nos coûts de production pour qu'on puisse vivre de notre métier. On demande que ce soit inscrit dans la loi européenne que les prix payés aux agriculteurs ne peuvent pas être en dessous de nos coûts de production. L'Espagne l'a fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas au niveau européen? Agricultural protests continue despite announcements made by the European Commission. Last month, it proposed granting an exception from the set-aside obligation. It also proposed to review the rules for products from outside the European Union. Anyway, pwede na lang panuorin yan. So, pinapakita ko lang sa inyo yung unfolding of events in accordance with the Bible prophecy dito sa plano naman ng buong mundo na Sustainable Development Goals. Nakabatay lang lahat yan doon. At ito na nga, yung mga pinapalutang na disease, lagpasan na natin ito. Ito lang tayo sa huli. Patapos na ho tayo. Yan. Anyway, sabi nga uli ni Tedros ng WHO, the next pandemic is not a question of if, but of when. The next pandemic is not the question of if, but of when. Mangyayari talaga yan. So, kinakailangan nilang mai-establish, mai-set yung, yung foundational structure ng planong ito para maganap yung gusto nila na plano. At yan naman ay in accordance with the Bible prophecy na mararanasan para doon sa minimithi nila na implementation ng International Sunday Law. Kinakailangan nila makontrol ang lahat pagdating sa financial, number 1 yan. Pagdating sa food supply, nakomit na nila yan. At pagdating doon sa mangyayaring cyber attack, sinabi nila mangyayari para makontrol yung energy supply, water supply, at iba pang mga basic na mga kinakailangan ng mamamayan sa buong mundo. So kaya nagaganap yung ganitong bagay. Ngayon, ito na ang panghuli natin. Whenever possible, mula sa Adventist Homepage 141, whenever possible, it is the duty of parents to make homes in the country for their children. Fathers and mothers who possess a piece of land and a comfortable home are kings and queens. At gusto nating maranasan ito. Yung magkaroon tayo ng kahit maliit lang na lupain sa country land, country living, at mabuhay na komportable bilang mga hari at reyna. Ganda, no? The principle of country living. Next. Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country, where they can raise their own provisions. For in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. Napansin niyo po ito? Kung bakit binabanggit natin patuloy na wisdom ng Panginoon, yung sinasabing country living. At hindi ito payo lamang. Ganyan kasi mag-isip yung iba. Payo lamang ang country living. Yung mga nagsusulong talaga niyan ay mga offshoots, mga reform. Pero pansinin niyo po ang sinasabi ng pinapaniwalaan din nilang propetisa. Paulit-ulit na ang Panginoon ay nagtuturo. O sinong nagtuturo ng country living? Si Ellen White? Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon ang pagtuturo na ang kanyang bayan dalhin nila yung kanilang pamilya away from the cities. Gaya na sabi ko, yung conviction kasi sa kapatiran, hindi naman sabay-sabay talaga yan. Di ba? Hindi naman agad sabay-sabayan. Pero sana, wag nating tutulan. Yun lang ang punto ron eh. Wag nating tutulan kahit sa ilang mga ministro na tumututol sa bagay na ito. Nasasabihin nila, payo lang yan, counsel lang yan. Eh di ba pag counsel na mula sa Panginoon, mayroon pa bang mas hihigit na wisdom doon?
May mas higit pa ba sa inyong nagsasabi, payo lang yan? Mas higit ba yung payo ninyo sa payo ng Panginoon? Oh. Kaya nga itong usapin ng country living, turo, utos ng Panginoon. Yun nga, hindi nga lang sabay-sabay yung conviction. Hindi natin ginadjudge ang sino man sa ating mga kapatid na wala sa country living sa ngayon. Pero ang punto, wag nating tutulan ito dahil ang Panginoon ang paulit-ulit na nagsasabi nito. Para doon sa country living, we can raise our own provisions. Ano yun? Yung pagkain at iinumin natin sa atin mismo manggagaling. Dahil sa future, ito, 19th century setting ito eh. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng problema sa buying and selling, magiging serious, lalo na yung mga farmers ngayon ay ginigipit na para hindi na sila ang magdadala ng food supply sa tao. Sino na? Yung mga tao na maglalagay ng vaccine sa mga gulay at prutas, doon na lang kayo bibili. Yan ang problema dyan. Kung anong ididikta na lang sa inyo, yun inyong susundin. Kung ano yung sa tingin nila makakabuti sa kalusugan nyo, yun ang sundin ninyo. Yun ang kainin ninyo. Ayaw mo magpaturok, di yan dito na sa prutas at gulay. Kompleto yan. See? So yun yung wisdom ng Panginoon kung bakit sinasabi niya ang country living na paulit-ulit. Panginoon ang nagsabi ha. We should now begin to heed the instruction given us over and over again. Get out of the cities into rural districts where the houses are not crowded closely together and where you will be free from the interference of enemies. Kailangan daw natin ngayong sundin yung instruction na ibinigay sa atin paulit-ulit. Over and over again. Para hindi tayo magkaroon ng, kumbaga maging malaya tayo mula sa interference or pakikialam ng kaaway, lalo na sa ating kakainin at sa ating iinumin. Nasundan niyo po yung punto mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ganun kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Dito natin makikita yung kanyang karunungan na kung susundin lamang natin, malaki ang maitutulong sa paglago ng ating physical, mental, at moral power. Huwag nating tutulan, lalo na sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanglibutang ito. Dahil yung mga tanda na sinasabi ng Panginoon ay nakikita na natin ngayon. They are unfolding. Kung paano magkakaroon ng problema sa ating kakainin. Sinisimulan na yung panggigipit sa mga farmers. Kaya nga dito sa ating paksa na may kinalaman sa fruits and vegetables poison. Sa country living, may iwasan natin yun. We can raise, according sa nabasa natin sa Spirit of Prophecy, we can raise our own provision. Matutulungan pa ang ating mental, ang ating physical, at ating moral na mapanatili ang kapangyarihan. Ang kapangyarihang piliin na sundin ang sinasabi ng Panginoon. Yun ho, ang atin pong paksa ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. So nawa ay nakinabang ang bawat isa sa atin at tayo po'y magtatapos sa pamamagitan ng panalangin. And then magbabasa po ako ng inyong mga comment at para mabati ko po kayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po na patuloy ninyong ipinapakita ang tuloy-tuloy na katuparan ng propesiya kung paano at sa paanong paraan ang ginagawa ng kaaway para gipitin ang inyong bayan at ang mga tao na nais sundin ang mabuting prinsipyo ng kalusugan.
Nawa ito ay magmulat sa pansin ng bawat isa, kapatid man o kaibigan, na patuloy na maingatan ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa inyong sinasabi at iniuutos. Maraming salamat at tulungan kaming lahat na maging tapat sa inyo anuman ang mangyari. Palakasin ang aming pananampalataya at ipagkaloob ang pananampalataya ng Panginoong Hesus upang ang bawat isa sa amin makaranas ng pagtatagumpay sa bawat araw habang naghihintay sa malapit ng pagdating ng aming Panginoong Hesus, at kami maging pagpapala sa aming kapwa-tao, maging pagpapala kami sa katotohanan at maging sa mga material na bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.